5 taon nang tinitiis ni Gia ang hirap ng pagiging isang solong ina. Iniwan ng nobyo, itinakwil ng pamilya, at mag-isang itinaguyod ang anak na bunga ng isang gabing hindi inaasahan. Isang gabi ng kalasingan. Nadala siya sa isang kwarto ng club na akala niya'y bakante. Pero sa loob nito, may isang makapangyarihang lalaki. At sa gitna ng pagkalito, pag-iinit at kasalanan, isinuko niya ang sarili. Ngunit ngayon, matapos matalo ang kanyang anak sa simpleng kompetisyon, 5 mamahaling sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay. At sa harap mismo niya, bumaba ang lalaking matagal niya nang kinalimutan, ang ama ng kanyang anak, ang bilyonaryong hindi niya akalaing maghahanap sa kanila. Handa na ba si Gia na ipaglaban ng anak niyang isang legal na tagapagmana ng kayamanang ni sa panaginip, hindi niya inakalang mapapasa kanila? Panay ang mura ni Gia sa sarili habang sakay ng taxi pa uwi. Kung alam niya lang na ganoon ang mangyayari, sana hindi na siya sumama pa kay Ara sa club na yun. Si Ara ay best friend niya. Medyo stress na sa trabaho nila, kaya naman niyaya siya nitong magpunta sila sa isang club para libangin ang sarili. Pero ang isang gabing dapat magsasaya lang din siya, hindi niya naman inaasahan na mauuwi pala sa ganun. Naisuko niya ang sarili sa isang estranghero at ramdam niya pa rin ang sakit sa pagitan ng kanyang hita. Ang lalaking yun, napagkamalan pa nga siyang bayan ng babae na nagtatrabaho sa club. Yun ang hindi niya matanggap, kaso nga lang dulot ng taksil niyang katawan at gawa na rin ng alak, nawala pa rin ang pinakaiingatan niyang virginity. San ka galing? Pag-uwi ni Gia, yon ang naging bungad ng kanyang nanay. Nananakit ang kanyang katawan, kaya dumiretso na muna siya sa kwarto at hindi mo na ito pinansin. Habang nasa loob ng silid, rinig na rinig niya kung paano tumalak ang ina pero hindi na lamang niya ito pinansin. Habang nasa ilalim ng shower, unti-unting naalala lahat ni Gia. Hindi niya kilala ang lalaking yun, pero tandang-tanda niya ang mukha nito. Gwapo naman kaso nga lang mapanghusga. Hindi man lang din siya hinayaan na maipaliwanag niya ang sarili. Matapos maligo, itinapis niya ang tuwalya sa katawan, tsaka siya lumabas ng banyo para magbihis. Kinuha niya ang damit na pang-opisina sa cabinet, tsaka bumalik sa loob ng banyo para magbihis. Kung siya lang ang masusunod, hindi mo na siya papasok, pero masyadong strict ang boss nila. At kung gagawin niya yon, baka matanggal pa siya sa trabaho. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Saan ka nang galing kagabi? Bakit ngayon ka lang umuwi? Parehong istrikto ang mga magulang ni Gia, kaya ganoon na lamang silang magtanong sa kanya. Siguro dahil na rin sa nag-iisa siyang babaeng anak, dahil ang una at sumunod ay parehong lalaki. Kasama ko lang po si Ara. Anya habang hindi makatingin sa mata ng kanyang ina. Malalaman kasi nito na nagsisinungaling siya. Siguraduhin mo lang, baka kung ano-ano na ang pinaggagawa mo. Hindi na siya umimik pa. Lumabas na lang siya ng bahay nila para magtungo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan. Mula sa entrance ng kumpanya, kita ni Gia na nag-uusap ang boyfriend niyang si James at si Ara. Napangiti na lang siya nang makita ang nobyo, pero nang maalala ang ginawa kagabi, bigla siyang nakonsensya. Babe, sorry na. Natigilan siya nang makita ang masamang tingin ng nobyo, habang si Ara tahimik lang na tumayo sa tabi nito. Nag-club kayo kagabi? Niyaya mo daw si Ara. Dumako ang tingin niya kay Ara. Tahimik pa rin ito. Si Ara ang nag-aya, di ba bes? Anya sa kaibigan, ngunit hindi ito sumagot. Bigla ka na lang daw nawala. Then she saw you na may kasamang lalaki papunta sa VIP room. So you're cheating with me, Gia? Hindi makapaniwalang tanong nito. Babe, ano bang sinasabi mo? Ara, ano bang mga sinabi mo sa boyfriend ko? Galit niyang sigaw kay Ara, pero nanatili itong walang imik. Walang pakailam kahit na nag-aaway na sila ni James. Sinabi ko lang ang totoo, Gia. I thought you loved me. Pero habang may inaayos akong emergency kahapon, lumalandi ka pala sa iba. Tinalikuran siya ng nobyo. Hinabol niya si James. Nahawakan niya sa kamay ang lalaki pero tinanggal lang nito ang pagkakahawak niya rito. Tsaka siya mabilis na iniwan. Masamang tiningnan ni Gia si Ara. Anong mga sinabi mo? Galit na galit niyang tanong sa babaeng itinuring niyang kapatid.
kaya hindi niya inaasahan na sisiraan siya nito sa kanyang boyfriend. You fell into my trap, Gia. I want your boyfriend. And I think mas bagay kaming dalawa ni James. Nawala na ang pagbabait-baitan nito. Hindi na napigilan ng sarili. Mabilis na sinabunutan ni Gia si Ara. Sa gigil niya, halos matanggal niya na ang buhok nito. What's going on here? Nabitiwan niya ang buhok ni Ara. Natuon ang atensyon sa boss nila na nakita ang pangyayari. Ma'am, si Gia, wala naman po akong ginagawa sa kanya. Sinabi ko lang po na hinahanap niyo siya kanina pa, pero bigla na lang niya akong sinabunutan. Ma'am, hindi po yun totoo. Stop it, Miss Asuncion. I don't want that kind of behavior in my company, so you're fired. Tinignan ni Gia ang iba pang nakasaksi ng pangyayari, pero ni isa sa mga ito, walang nagtanggol sa kanya. Now, pack your things at leave my company. Utos pa ng boss nila. Kaagad niyang tinungo ang mesa niya para ayusin ang kanyang mga gamit. Bago tuluyang umalis, binigyan pa niya ng huling tingin ng kaibigan, pero ngumisi lang ito. Siguro ganun talaga. Yung taong labis mong pinagkakatiwalaan, ang siya pang magtara-traidor sa'yo at sisiraan ka sa ibang tao. Ang tagal na nilang magkaibigan ni Ara, kaya hindi niya lubos akalain na magagawa yung gawin sa kanya ng taong itinuring niyang kapatid. Matapos ang nangyari, 2 linggo nang hindi pumapasok sa trabaho si Gia. Paano siya papasok kung tinanggal na siya? Ngunit walang alam doon ang magulang niya dahil kahit wala siyang trabaho, umaalis siya ng bahay nila para hindi siya makatanggap ng salita mula sa mga ito. Pagtambay lang sa kung saan ang ginagawa niya. Pero nang umagang yun, mabilis siyang bumangon dahil pakiramdam niya masusuka na siya. Agad siyang nagtungo sa banyo para sumuka. Hinang-hina siya matapos sumuka sa lababo. Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Hindi kaya, pero hindi pwede. Lumabas siya ng kwarto para mag-agahan. Naabutan niyang kumakain na ang mga magulang kasama ang 2 kapatid. Binati si Gia ng kuya niya at bunsong kapatid, samantalang ang magulang niya hindi siya pinansin. Ate, paborito mo ang niluto ni nanay. Inabot pa nito ang mangkok na may lamang ulam. Napangiti na lang si Gia sa sinabi ng kapatid niya. Ngunit nang maamoy niya ang sinigang, mabilis siyang napatakbo sa may lababo at doon siya sumuka. Ate, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ng bunso niyang kapatid. Lumapit ito sa kanya. Gia, masama ba ang pakiramdam mo? Tanong naman ng kanyang kuya. Umiling siya bilang tugon pero sunod na lumapit ang kanyang nanay. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Buntis ka ba, Gia? Nay, ano bang sinasabi niyo? Oo nga naman, Nay. Paano mabubuntis si ate wala naman siyang boyfriend? Lingid din kasi sa kanilang kaalaman ang relasyon nilang dalawa ni James na ngayon ay tapos na. Mabuti na yung malinaw. Bumalik ito sa hapag at maging siya, umupo na rin at nagsimulang kumain. Matapos kumain, umalis na ang kuya Gerson niya at bunsong kapatid na si Jigs habang siya ay naiwan sa kanilang bahay. Mabuti na lang talaga at sumakto ang araw na yon na alam nilang day off niya. Habang may inaasikaso sa kusina ang ina, lumabas si Gia at nagtungo sa pinakamalapit na convenience store para bumili ng PT. Mabuti na nga lang at may tinda, kaya hindi niya na kailangang bumili pa sa malayo. Bumalik siya agad sa bahay para gamitin. Ang banyo ni Gia sa kanyang kwarto ang kanyang ginamit. 2 linya ang lumabas, ibig sabihin lamang ay buntis siya. Labis na panghihina ang naramdaman ni Gia habang hawak niya ang PT na 2 linya ang lumabas. Napalabas siya dahil sa sunod-sunod na katok. Nakalimutan niya palang ilak ang pinto ng kanyang kwarto. Nay, mabilis niyang itinago ang PT sa likuran, ngunit hindi iyon nakaligtas sa paningin ng kanyang nanay. Ano yan? Pilit niya itong itinago sa kamay, pero sadyang malakas ang nanay ni Gia kaya nakuha nito yun. Buntis ka nga! Galit nitong sigaw. Magpapaliwanag pa lang sana siya, pero isang malakas na sampalang natanggap niya mula rito. Sino? Sino ang ama niya? Nang hindi siya makasagot, hinila ang buhok niya palabas ng kwarto. Nay, bitiwan niyo ako, masakit. Umiiyak niyang sabi, ngunit hindi agad nito binitiwan ang buhok niya. At nang binitiwan nito, magkakasunod na sampalang ipinagkaloob nito sa kanya. Walang yaka, disgrasyada kang babae. Nay, makinig muna kayo sa akin. Pero sunod-sunod itong umiling. Kahihiyan ka sa pamilyang to.
Anong nangyayari dito? Ang tatay ni Gia na umuwi saglit dahil may naiwan pero naabutan nitong nagtatalo ang asawa at anak. Ang magaling mong anak! Buntis! Sigaw nito habang nakatingin sa kanya. Nayuko na lang si Gia. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang mata ng kanyang tatay. Halos gusto siya nitong ipagtanggol pero ayaw nitong pumatol sa asawa. Lumayas ka! Lumayas ka sa pamamahay na to! Lumabas ito mula sa kwarto ni Gia. Binato nito sa kanya ang bag na halatang mga damit ang laman. Nay, huwag naman pong ganito. Hindi ko po... bakit ka bumuka ka kung hindi mo gusto? Lumayas ka sa pamamahay na to at huwag ka nang babalik. Tay, nagmamakaawa ang tingin ni Gia sa tatay niya, ngunit hindi siya nito pinansin. Hinayaan lang ang asawa na isara ang pinto habang siya'y naiwan sa labas. Pinagtitinginan ng kanilang mga kapitbahay. At sa lakas ng boses ng nanay niya, alam niyang alam nila ang nangyayari. Doon niya narinig ang mga bulungan. Nang mga oras na yon, hindi alam ni Gia ang gagawin, kung saan siya pupunta. Pero isang kapitbahay ang lumapit, ang kababata niyang si Mirna. Alam niya kung anong klaseng trabaho ang mayroon ito. Nagtatrabaho ang babae sa isang club kung saan sarili nito ang binibenta. Kung gusto mo, sumama ka sa akin dahil mabilis kang makakaipon para dyan sa pagbubuntis mo. Ayoko, hindi ko kaya ang trabaho mo. Anya kay Mirna, kaya napairap ito sa nakuhang sagot niya. Mabilis din siyang tinalikuran ng babae. Para kay Gia, mas gugustuhin niya pang mahirapan sa mahihirap na trabaho kaysa ang magbenta ng sarili. Samantala si Ezekiel ay nasa kanyang opisina sa kumpanya nila. It's been 2 weeks mula nang makatalik niya ang babaeng yun, ngunit hindi pa rin ito nawawala sa kanyang isipan. Hindi katulad ng mga naunang babae na mabilis niyang nakalimutan. Kada pipikit siya, naaalala niya ang mukha ng babaeng enjoy na enjoy habang pinapasaya niya. Para na nga siyang nababaliw dahil bigla na lang din mag-iinit ang katawan niya. Inangkin niya ang babae nang wala siyang gamit na proteksyon. At alam niyang virgin pa ito. Zeke! Hindi niya natuloy na malayan na pumasok ng opisina ang kanyang lolo. I can't handle the company, lo. Kung ayaw mo ay sino? Alam mong ikaw lang ang pinakapinagkakatiwalaan ko. And I know your father will be proud of you, apo. Hindi na lamang siya nagsalita at hinayaan ito hanggang sa iwan siya. Malalim na napabuntong hininga si Zeke. Sa sandaling tanggapin niya ang pamumuno sa kumpanya, ang pinakaunang magagalit ay ang bunsong anak ng kanyang lolo, ang Tito Zack niya na alam niyang ambisyon ng maging CEO sa company nila. Kaya hindi pa siya makagawa ng desisyon kung ano nga bang dapat na piliin, ang tahimik na buhay o ang araw-araw kang pariringgan dahil ayon sa kanila hindi ka nababagay sa posisyon. Habang si Gia nakahanap na ng mauupahan na bahay. Sa isang biyahe papuntang probinsya siya nagtungo. Mabilis naman siyang nakahanap ng matitirhan doon. Mabait naman ang may-ari, pati na ang mga magiging kapitbahay niya, kaya sigurado siyang makakasundo niya ang mga ito. Matapos makahanap ng mauupahan, trabaho naman ang sunod niyang hinanap. Mabuti na lang talaga at mabait ang kanyang kapitbahay. Inirefer agad siya sa boss nito. Si Pearl ay nagtatrabaho sa isang convenience store at dahil dito, natanggap siya sa pinagtatrabahuhan ng babae, kaya nga labis-labis ang pasasalamat niya sa kapitbahay. Pwede bang magtanong? Nahihiya pang sabi ni Pearl sa kanya. Oo naman. Mag-isa ka na lang ba talaga sa buhay? Kaya mag-isa kang nangungupahan? Ilang segundong natahimik si Gia bago niya nagawang sagutin ang tanong nito. Oo. Pagsisinungaling niya. Nang sa ganon, hindi na ito magtanong pa. Hindi na rin lalalim pa ang usapan nilang dalawa. Baka kasi kung ano pa ang masabi niya. Tutal bukas pa naman ang start niya, nagpahinga muna si Gia. Habang nakaupo sa sofa, bigla niyang naalala ang ginawang pagtatraidor ni Ara at ang pananaboy ng sarili niyang ina. Mapakla na lang siyang natawa dahil doon. Pero yun na ang huling beses na aalalahanin niya iyon dahil simula ngayon magpupokus na siya sa kanyang buhay kasama ang sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Lingid sa kaalaman ni Gia na malungkot ang Kuya Gerson niya at bunsong kapatid na si Jigs dahil sa kawalan ng presensya niya sa kanilang bahay. Ngunit hindi naman magawang magsalita ng dalawa laban sa mga magulang
Kaya nangingibabaw lang talaga ang pag-aalala nila para sa nag-iisa nilang kapatid na babae. Asa na kaya si ate? Sana naaalagaan niya ang sarili. Buntis pa naman siya. Ani Jigs sa kanyang kuya Gerson. Tinapik lang ng lalaki ang balikat ng kapatid. Yun pa, matibay yun. Ani to para hindi na lubos pang mag-alala ang bunsong kapatid. Habang sa loob-loob niya, nag-aalala rin siya para kay Gia. Bago pa sila mahuli ng ina na pinag-uusapan ng kapatid, tinapos na ng dalawa ang usapan. Hiling ng mga ito na sana isang araw, pagbukas nila ng pinto, bumalik na ang mahal nilang kapatid. Hindi rin alam ni Gia na magkarelasyon na si Ara at ang ex-boyfriend niyang si James. Palagi pa ngang naglalandian ng dalawa sa trabaho na hindi man lang siya naaalala. Masayang-masaya pa ang traidor na kaibigan na natanggal si Gia sa kumpanya dahil siya na ang magiging bida. Labis kasing kinaiinggitan ni Ara ang katalinuhan ni Gia at syempre ang gwapo nitong boyfriend na ngayon ay pag-aari niya na. Mabuti na lang talaga't malakas siya sa boss nila, kaya naman si Gia ang tinanggal at hindi siya. Labis-labis nitong ikinatuwa ang nangyari dahil hindi niya lang nakuha ang gusto niya, kundi nagalaw pa ang babaeng labis niyang kinaiinggitan ng kung sinong lalaki. 5 years later. Mama! Saglit na iniwan ni Gia ang tinda sa labas ng kanilang bahay para puntahan ang anak na sumigaw. Naabutan niya ang bata na naiiyak na habang nakatingin sa mga bubog na nasa sahig. Mukhang nahulog nito ang isang baso kaya bumagsak iyon at nabasag. Mama, sorry po. Paghingi nito ng tawad. It's okay anak, lilinisin na lang ni mama. Doon ka muna sa labas, bantayan mo ang tinda natin. Matapos makaipon mula sa trabaho niya, ay naisipan ni Gia na magtayo na lang ng sariling pagkakakitaan. Nagtitinda siya ng mga ulam sa umaga at tanghali, tapos sa hapon naman ay merienda. Wala siyang katulong, pero syempre kinakaya niya para sa sarili at sa anak niya. Doon niya kasi kinukuha ang araw-araw nilang panggastos, pati pambayad sa mga bayarin. Sorry po talaga mama. Ngumiti lang si Gia. Naiwan siya sa loob ng bahay na winawalis ang mga bubog habang ito ay lumabas na para sundin ang kanyang utos. May bumili ba anak? Bumalik na siya sa labas. Naabutan niyang nakaupo ang bata sa maliit nitong upuan. Meron po. Masiglang inabot ni Kier ang bayad sa kanyang mama. Tiningnan naman ni Gia kung tama ang pera sa mga nabawas sa tinda nila. Napangiti na lang siya nang makitang naging matapat ang mga bumibili sa anak niya. At hindi dinaya ang bata. Pumantay si Gia sa bata at mahigpit itong niyakap. Ipinaliwanag niya sa anak na hindi naman mali ang magkamali, pero dapat wag nang uulitin. Kaya nangako si Kier sa mama niya na sa susunod, mag-iingat na siya nang sa ganun na hindi na maulit pa ang ganoong pangyayari. Masayang nagyakap ang mag-ina. Samantala sa kumpanya ng mga Velasquez, abala si Zeke sa pakikipag-usap sa isa sa mga businessman na gustong makipag-partnership sa kanilang kumpanya. Gusto nitong maging business partner niya. Kilala din kasi ang mga Fuentes sa larangan ng negosyo at mas magiging malakas ang kanilang mga kumpanya kung magsasanib. Kaso nga lang, hindi siya payag sa gustong mangyari ni Mr. Fuentes. Gusto kasi nito na magpakasal sila ng nag-iisa nitong anak na babae. Kaya matapos marinig yun, agad siyang tumanggi. Bakit iho? Hindi ka nalugi sa anak ko. Hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Bukod doon, matalino. Makakatulong siya sa'yo ng higit pa sa inaakala mo. Pagbibida pa ng Ginoo sa anak nito, napailing na lang si Zeke. I don't need a wife. Simple niyang sagot at tumayo na. Hindi ka na bumabata iho at bagay na bagay. Hindi na pinatapos ni Zeke si Mr. Fuentes. Basta niya na lamang itong iniwan para magtungo sa kanyang opisina. Kamusta ang napag-usapan ninyo ni Mr. Fuentes? Bungad ng tito ni Zeke sa kanya. Tinanggihan ko ang gusto niya. Anong sabi mo? Nahampas nito ang ibabaw ng mesa. Halatang hindi nagustuhan ang nakuhang sagot mula sa kanya. Mahina lang na natawa si Zeke. Hindi ka pa ganun katanda, tito. Kaya alam kong narinig mo ang sinabi ko. I don't want to have a wife. At yun ang gusto niya para maging business partner ang mga kumpanya. Iyoko magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal, so it's a no. Hindi mo ba alam
na maaari niyang gamitin ang pagtanggi mo bilang paninira sa kumpanya natin. Sarili mo lang bang iniisip mo at hindi ang kapakanan ng buong kumpanya? Sigaw nito sa kanya pero hindi na umimik pa si Zeke. Nanatili siyang tahimik, pinagmasdan lang ang tiyuhin. Bakit kasi ikaw ang ginawang CEO ni Dad? Halatang wala kang alam. Tuluyan na itong nagwala at hindi na nakontrol pa ang emosyon. I'm the CEO now because he doesn't trust you. Wala siyang tiwala sa'yo sa mga ginagawa mo. Kinuwelyuhan si Zeke ng tiyuhin pero mahina lang siyang tumawa. Binitiwan nito ang kanyang kwelyo. I will be your downfall, pamangkin. Anito tsaka siya iniwan. Napangisi lang si Zeke. Ilang beses na ba siyang pinagbantaan ng tiyuhin? Hindi niya na nga mabilang. Kaya ang iniwan nitong salita ay wala lang para sa kanya. Na hindi man lang siya natakot o kinabahan. Nang bigla naman niyang naalala ang babaeng nakasama niya sa kama. Bakit hindi ito mawala sa isip niya? Para sa kanya, bayarang babae lang ang babaeng yun. Dahil kung hindi, anong ginagawa nito sa club? Pero bakit berhen niya itong nakuha? Yun ang katanungan sa kanyang isipan. Nasaan ang maganda kong beshi? Sa kusina pa lang nila, rinig na ni Gia ang boses ng kaibigan. Matapos takpan ng niluluto, tumungo na siya sa may sala. Naabutan niya si Pearl na dinadaldal ang kanyang anak na inaanak naman ito. Besh! Niyakap siya nito. Matapos siyang tulungan ni Pearl noon, naging magkaibigan na silang dalawa. Kaya nga, kinuha niya itong ninang ni Kier. Lumaki din ang anak niya na close sa babae. Ang lakas-lakas ng boses mo, rinig ko hanggang kusina. Malakas itong natawa. Mula sa bag ay inilabas nito ang cellphone. Ikaw naman hindi ka na nasanay. May hinanap si Pearl sa cellphone. Nang makita, pinakita naman sa kanya. Ano yan? Hinarap nito ang cellphone. May mga nakasulat doon pero tinatamad kasi siyang magbasa. Tsaka bakit hindi na lang nito sabihin? Besh naman, bakit hindi mo basahin? Alam nating dalawa na may talent ang inaanak ko kaya pwedeng-pwede siya dito. Tumingin pa ito sa inaanak. Inabot ni Pearl ang cellphone kay Gia. Wala tuloy siyang choice kundi basahin ang nilalaman noon. Talent show? Singing? Magaling kang kumanta, di ba inaanak? Tango ang naging tungo ni Kier sa ninang. Ngiti-ngiti naman si Pearl habang siya ay napapailing lang. Wala siyang balak na pasalihin ng anak sa mga ganoon. Hindi niya pangarap na pasikatin ng anak na kung magkakamali pag-uusapan ng mga tao. Hindi sasali ang anak ko sa contest na yon. Pero besh, makakatulong yun sa... Binalik niya kay Pearl ang cellphone at ito ay tinalikuran. Tiningnan niya ang kaninang niluluto. Pagbalik sa sala, wala doon si Pearl. Nasaan ang ninang mo, anak? Umalis na po, mama. Magalang na sagot ni Kier. Habang sa mansyon, mag-isang naghahaponan si Ezekiel. Matagal nang wala ang kanyang mga magulang. Kaya ang lolo niya ang nagpalaki sa kanya, na pumanaw na rin naman. Sino pang makakasabay niya wala naman siyang nobya. Sir, bakit hindi pa po kayo mag-asawa? Kung nasan man po ang lolo niyo baka nalulungkot yun dahil nakikita kayong mag-isa. Napatingin si Zeke kay Manang Rosa. Hindi naman kailangan ng asawa para maging masaya, Manang. Anya sa matanda. Pero sir, iba pa rin yung pamilya. Hindi na lang niya ito pinansin. Basta umalis sa dining. Habang paakyat ng hagdanan, napapailing si Zeke. Bakit ba laging ang paniniwala ng mga tao? Kailangan ng asawa at anak para maging masaya. Kinabukasan, maagang gumising si Gia dahil magluluto pa siya ng kanyang mga ititinda. Siya lang din kasi ang mag-isang gagawa nun. Sino bang tutulong sa kanya? Hindi naman pwede ang anak niya. Habang nagluluto, biglang sumagi sa kanyang isipan ang ama ni Kier. Nag-flash sa kanyang isip ang gwapong mukha ng lalaki. Pero sunod-sunod ding pag-iling ang ginawa niya. Ayos lang sila ng anak niya kahit wala ito. Isa pa, hindi niya pa rin nakakalimutan na napagkamalan siya nitong bayarang babae. Maaga namang pumasok si Zeke ng umagang yun. Nakasanayan na rin niya kasi. Kung ang mga empleyado nga din niya maagang pumapasok, siya pa kaya na boss nila. Ayaw niyang mabansagang tamad at magawa siyang siraan ng tiyuhin. Wala siyang naging problema sa mga ipinapasang report. Lahat iyon ay maayos. May mga ilang dokumento din na kailangan na lang ng pirma niya. Sinimulan niya na iyong pirmahan pero natigil si Zeke nang pumasok ang sekretarya sa loob ng opisina. Sir, excuse po, Hi, I'm Amethyst Fuentes.
Arson Fuentes' daughter. Sir, gusto niya daw po kayo makausap. Ayaw pong pumayag na hindi. Iwan mo na muna kami. Utos niya sa sekretarya. Napangiti ang amethyst. Unti-unti din itong naglakad palapit sa kanya. I've heard so many things about you. Hindi edited ang mga pictures mo. You're so handsome. Sinubukang haplusin ng babae ang mukha niya pero umiwas si Zeke. Nung unang beses na sinabi ni Daddy na ipapakasal niya ako sa iyo, iba ang naging reaction ko. Pero nang ipakita niya sa akin ang litrato mo, nagbago agad ang desisyon ko. Napakaswerte ko kung ako ang magiging asawa mo. Nasabi ko na sa Daddy mo na hindi ko gusto na pakasalan ka. Hindi lang ako magpapakasal dahil lang sa negosyo. Anya sa babae pero mahina lang itong tumawa. Bakit hindi mo na natin mas kilalanin ang isa't isa? And I know your type. Mukhang matibay ka pagdating sa kama. I can be that woman. I don't need a war or a wife. So you may leave now, Miss Puentes. Halatang na-offend ang babae sa sinabi ni Zeke pero saglit lang yun dahil bigla din itong napangiti. You're now a challenge to me. Sooner or later bibigay ka rin sa akin. Tumalikod na ito habang siya naiwan na napapahilot sa sentido. Ngayon hindi na lang ang tiyuhin ang problema niya, kundi pati na rin ang babaeng yun. Hapon na, kaunti na lang ang natitira sa tinitindang merienda ni Gia. Patingin-tingin siya sa anak. Mukha kasing may gusto itong sabihin sa kanya pero hindi nito magawang sabihin. Nak, may problema ba? Pumantay siya sa bata. Nag-angat naman ito ng tingin. Mama, gusto ko pong sumali doon sa contest. Marunong naman po akong kumanta eh. Tapos pag nanalo po ako, pwede po pang dagdag po sa pantinda nyo. Malumanay na sabi ni Kiera. Hindi agad nakapagsalita si Gia. Hindi niya lubos sa kalain na ganoon mag-isip ang anak. Gusto mo ba talagang sumali o gusto mo lang pasayahin ang ninang mo? Opo mama, gusto ko pong sumali. Sige, magpapatulong tayo sa ninang mo. Sa sobrang kasiyahan, nagtatatalo ng batang si Kiera, habang si Gia may ngiti sa labing pinagmasdan ng anak. Maya-maya pa, naubos na ang paninda nila kaya nag-ayos na siya. Tinulungan naman siya ng anak. Ayaw niya nga sana ngunit ayaw din itong pumayag. Sumapit ang gabi at sabay silang naghapunan nang biglang dumating si Pearl. Besh, hindi na kita pipiliting isali si... Isasali na natin ang anak ko, Pearl. Umuwang ang labi ng kanyang kaibigan. Hindi ito makapaniwala. Talaga? Tumango siya rito. Nagtatatalo ng babae kaya ang ending, doon na din ito nakikain sa kanila. Bukas na yung audition. Ang ganda nga ng pa-contest nila ngayon dahil dumadayo sa bawat lugar at barangay. Pagbibida pa ni Pearl habang kumakain sila kaya napapangiti na lang siya. Matapos kumain, nagpaalam din ito na uuwi na sa sariling bahay. Ang anak niya maglilinis naman daw ng katawan. Biniro pa nga ni Gia ang bata na kung kailangan ng tulong, sumigaw lamang. Pagkahugas ng pinggan, saglit na muna siyang nagpahinga. Naglinis na din siya ng katawan matapos gamitin ng anak ang banyo. Sa loob ng banyo, napaisip si Gia kung tama bang naging desisyon niya na isali doon ng anak. Pero nakauo na siya sa kaibigan at ayaw niya namang magkatampuhan silang dalawa. Kinabukasan, araw ng linggo at kapag sumapit ang araw na yon, hindi na muna siya nagtitinda. Ginagawa niya kasing bonding time nilang mag-ina ang araw na iyon. Pero pagbukas niya ng pintuan, halos atakihin si Gia sa gulat nang bumulaga sa kanya ang kaibigang si Pearl. Ang aga-aga mo naman? Napapahawak pa siya sa dibdib, ngunit tawa lang ang natanggap niya mula dito. Siyempre, kailangan maaga tayo doon. Hello, 10 a.m. ang start noon at siyempre magiging mahaba ang pila. Ayaw mo naman sigurong pumila ng pagkahaba-haba, di ba? Napakamot na lang siya sa ulo. Ano pa ba nga asahan niya madaldal talaga si Pearl noon pa? Dahil tulog pa ang anak, ginising niya na ito. Naging katukatulong niya ang kaibigan sa pag-aasikaso sa bata. Napabilis tuloy sila't maagang nakaalis ng bahay para sa pupuntahan. Sir, para daw po sa inyo. Pumasok ang sekretarya ni Zeke. Dumako ang tingin niya sa dala nitong paper bag. Nakita niya agad ang tatak nun. Galing sa isang sikat na fast food. Kanino galing to? Sir, doon sa babaeng nagpunta dito kahapon. Mahinang napamura si Zeke. Tingin niya hindi talaga siya titigilan ng babae. Hindi ko gusto to. Sa'yo na lang kung gusto mo. Sir, hindi po para sa akin to.
Now, para sa'yo na. Kainin mo na. Inikot niya ang swivel chair. Napahilot sa sentido. Sa tingin ba ng Fuentes na yun, mahuhulog na siya sa pamamagitan ng pagpapadala nito ng pagkain para sa kanya? Kayang-kaya naman niyang bumili kung gusto niya. Napailing na lang si Zeke. Gagawin talaga ng iba ang lahat, makuha lang ang gusto nila. Isang magandang halimbawa ang amethyst na yun. Ayaw mo ba? Ay sir, hindi, akin na lang. Kakainin ko habang nanonood ng talent show. Kumunot ang noo niya. Singing contest sir ng mga bata. Ngayon kasi talaga lumilibot sila. Tanging tango na lang ang naging tugon niya sa sekretarya. Nagpaalam naman ito na lalabas na. Tumango na lang din siya. Okay lang kay Zeke na may pagkalibangan ng sekretarya. Basta nagagawa nito ng maayos ang trabaho. And so far, wala namang nagiging problema at maayos ang ginagawa nito sa trabaho. Mabilis na dumating ang araw ng kompetisyon. Parang kahapon lang, pumila pa sila sa audition. Todo palakpak sila ni Pearl sa anak niya. Malawak ang ngiti sa kanyang labi habang pinapanood nila ang anak niyang si Kier na kumakanta. Nang biglang may lumapit na babaeng may hawak na mic at in-interview siya. Kayo po ba ang mami ng second contestant? Ako nga po. Nahihiya niya pang sagot. Ano pong pangalan niyo? Gia Asuncion. Your son is talented, ma'am. Sana po siya po ang mapili na mananalo for today. Ngumiti na lang siya at hinayaan na itong magtanong sa iba pang nanonood. Pagkatapos kumanta ni Kier, sumunod na ang huling contestant. Bali ang gagawin, kakanta ang 3 batang napiling pinakamagaling sa lahat. At sa 3 yon, pipili ng aabot sa next round kung saan makakalaban ito ang mga nanalo sa ibang lugar. Pero kahit ano pang kalabasan, proud si Gia sa kanyang anak. At kahit papaano naman, may matatanggap na 5K na consolation prize ang bawat bata na kung tutuusin, malaking tulong na rin iyon para sa kanilang mag-ina. Matapos kumanta ng bata, nagtabi-tabi ang mga ito. I-a-announce na kasi ng judges kung sino ang mananalo. Nagtagpo ang mata nila ng anak niya. Ngumiti siya sa anak at nag-thumbs up para iparating sa bata na kahit anumang kahinat na ng lahat ay ayos lamang. And our winner for today is Leanne Cruz. Nakita ni Gia ang panghihinayang sa mata ng anak niya. Pinababa na ang 2 batang hindi pinalad. Tumakbo papunta sa kanya ang bata. Sorry po mama, hindi po ako nanalo. Pumantay siya sa anak. Hinaplos ang pisngi nito. Okay lang anak, ikaw ang pinakamagaling para sa amin ng ninang mo. Tsaka may nakuha ka namang consolation prize inaanak ko. Wagi pa rin tayo. May pandagdag sa tinda niyo ang mama mo. Natawa na lang ang bata sa sinabi ng ninang. Samantala si Gia, napailing na lang. Ilang segundo pa, napagpasyahan nilang umalis na doon dahil tapos na rin naman ang contest. Kinabukasan, labis na nawiwirduhan si Zeke sa sekretarya nito. Nagsasalita kasi siya at may pinalilista pero sa kanya lang nakatingin ang babae. Hindi niya na nga alam kung paano nito nagagawa ng maayos ang pagsusulat. Konti na nga lang din, iisipin niya na may gusto sa kanya ang babae. What's wrong? May dumi ba sa mukha ko? Tanong niya bago pa siya tuluyang maubusan ng pasensya dahil dito. Sir, kasi may kamukha kayo eh. Kakamot-kamot sa ulo na sabi nito. Kumunot ang kanyang noo. Sino naman? Agad nitong kinuha ang cellphone sa bulsa. Ipinakita sa kanya ang video ng isang batang kumakanta. Hawig na hawig po sa inyo ang bata, sir. Kaso hindi po pinalad na manalo. Pero hawig talaga kayo eh, para po kayong mag-ama. Nawala ng paki si Zeke sa sinasabi ng babae. Natuon lang ang atensyon niya sa video na pinapanood nito. Maya-maya, pinakita sa video ang isang babae na ini-interview. Yan yung mami ng bata, sir. Ang ganda, no? Singit ng sekretarya niya. Pero nanatili pa rin ang focus ni Zeke sa video. Nang mapagsino kung sino ang babae, halos mabitiwan niya ang cellphone. Mabuti na lang at mabilis iyong nakuha ng kanyang sekretarya. Sir, bakit? Kilala niyo po ba yung babae? Naguguluhan itong tanong. Hindi siya nakasagot sa tanong nito dahil muli niyang naalala ang naganap sa kanya noon at sa babaeng yun na ina ng batang magaling kumanta. Saang lugar yan? And what's the exact address of the mother and her son? Nagmamadaling sinabi ni Eileen ang detalye sa boss niya. At matapos niyang sabihin ang gusto nitong malaman, bigla na lamang umalis ang boss niya. Napakamot na lamang sa ulo si Eileen. Bigla rin itong napaisip. Hindi kaya...
Habang ang mag-inang Gia at Kier dinudumog ng customer, tumutulong na tuloy kay Gia ang anak niya. Pero habang naghihintay ang iba sa binibili nila, pinapakanta nila ang anak niya. Nagulat na nga lang din si Gia nang malaman sa isa sa mga bumibili na sikat na ang anak niya sa social media dahil napanood ng mga ito ang video doon ng bata. Inaasahan niya na magiging ganoon dahil alam naman niya ang kanilang sinalihan. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit bigla siyang kinabahan. Dahil ba sa ama ni Kier? Pero bakit siya kakabahan kung hindi naman ito alam na nagkaanak silang dalawa, diba? Kailangan niya lang na ikalma ang sarili at huwag mag-overthink sa mga nangyayari. Hindi mapakali si Gia. Sigurado kasi siyang marami nang nakapanood ng pagkanta ng anak niya. Bukod pa doon, tsak na napanood na din iyon ng mga magulang. Napatingin na lang siya sa anak. Tahimik itong nagsusulat sa isang tabi. Next year kasi, papapasukin niya na ito sa school kaya tinuturuan na din niyang magsulat. Mabilis namang turuan ng anak niya kaya hindi na siya nahihirapan sa pagtuturo. Ma, may tao po. Napatingin siya sa pinto nang may kumatok doon. Maging ang anak niya, natigil sa pagsusulat. Kaagad niyang tinungo ang pintuan at iyon ay binuksan. Ano pong kailangan? Hindi na natuloy pa ni Gia ang sasabihin nang makita ang mukha ng lalaking bumaba sa nakaparadang sasakyan sa harap ng kanilang bahay. Tsaka niya lang din napansin ang 5 luxury cars na nakaparada. Akala niya kanina dumaan lang ang mga ito pero doon pala sa kanila ang punta. Isasarado niya na sana ang pinto dulot na rin ng pagkagulat pero masyadong malakas ang lalaki kaya naitulak nito ang pinto papasok. Napaatras siya. Hindi siya pinansin ng lalaki. Dumako ang tingin nito sa batang si Kier na nakatingin din dito. Napuno ng kaba si Gia nang dahan-dahang maglakad ng lalaki papunta sa bata. Sa suot pa lang nito ngayon, alam niya na kung anong klaseng tao ang ama ng anak niya. Sandali, ano bang ginagawa mo? Pipigilan niya sana ang lalaki, ngunit hinawakan siya ng isa sa mga tauhan nito. You're that woman, right? Sa club? Tuluyan na itong nakalapit sa bata, pero saglit na binaling sa kanya ang tingin para lang itanong yun. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pagkakaila niya, natatakot siyang baka kunin nito ang anak niya. Bilang ama, may karapatan din ng lalaki sa bata, pero maikakatwiran niya naman na siyang nagpalaki kay Kier. Kahit umamin ka pa o hindi nun mababago ang desisyon ko. Kukunin ko ang anak ko. Anak? Mama, sabi mo po tayong dalawa na lang dahil wala na po ang papa ko. Masama siyang tinignan ng lalaki. Napalunok na lang si Gia. Nagsinungaling ang mama mo dahil may daddy kapat ako yun. Ito na mismong nagpakilala sa sarili. Hindi agad nakapagsalita si Gia, lalo na nang lumuluha na siyang tingnan ng anak niya. Mama, umiiyak nitong sabi pero hindi niya magawang lapitan ng bata dahil hawak pa rin siya ng tauhan ng lalaki. Isasama ko ang bata paalis dito. Ani Zeke, biglang nagkaroon ng lakas si Gia matapos ng kanyang panghihina. Nagawa niyang pabitawin sa kanya ang isang lalaki na kanina hawak-hawak siya. Hindi mo pwedeng basta kunin na lang sa akin ang anak ko. Mabilis siyang lumapit sa anak. Niyakap ito at yumakap din pabalik ang bata. Habang sa labas ng bahay nila Gia ay nasa labas ang mga tao. Nag-uusap-usap habang nakatingin sa 5 luxury cars na nakaparada sa labas ng inuupahang bahay ng mag-inang Gia at Kier. Anong nangyayari dito? Pumasok sa loob ng bahay ang kaibigan ni Gia na si Pearl. Dumako ang tingin nito sa best friend niya na umiiyak habang yakap ang inaanak niya. Sino kang lalaki ka? Anong ginagawa mo dito? Galit nitong tanong pero nang mapagsino kung sino ang kaharap, umawang ang kanyang labi. Ezekiel Velasquez? Halos pabulong ng sabi ni Pearl. Hindi sumagot ang lalaki. Bagkus, inutos nito sa isa sa mga tauhan na kunin ang anak niya kay Gia. Ngunit hindi pumayag si Gia. Besh, siya ba ang ama ni Kier? Tanong ni Pearl. Nang hindi makasagot ang kaibigan, alam niya na agad ang sagot sa sariling tanong. Hoy, hindi porke mayaman kay basta mo na lamang kukunin ang anak niyo ng kaibigan ko. Hindi mo alam ang paghihirap niya sa inaanak ko. Matapang nitong sabi kay Zeke, pero napangisi lang ang lalaki. Hindi ko kailangan ng opinion mo, woman. Susugudin sana ni Pearl si Zeke pero pinigilan ito ni Gia. At hindi ko kailangan ng kaibigan mo na maging ina ng anak ko.
Lalo na ang trabahong meron siya. Hindi po ako sasama sa inyo. Sumabat na sa usapan ng batang si Kier. Kahit po kayo ang papa ko, hindi ako sasama kung hindi kasama ang mama ko. Fine, sasama ang mama mo sa atin. Walang emosyonal na sabi ni Zeke. Wala nang nagawa pa si Gia, kundi ang sumunod lang sa lalaking lumabas ng kanilang bahay kasama ang mga tauhan. Besh, sasama ka? Baka naman kung anong gawin sa'yo ng lalaking yun, mukhang masama ang ugali. Nag-aalalang sabi ni Pearl sa kaibigan. Kailangan Pearl, baka kunin niya sa akin ang anak ko. Ang dami niyang tauhan kaya kayang-kaya niya. Wala nang nagawa pa si Pearl kundi pagmasdan na lang ang mag-ina na lumabas na din ng bahay. Hindi pa rin makapaniwala si Gia na sobrang yaman ng anak niya. Hindi naman siya tatakutin ng lalaki kung wala itong may pagmamalaki. Hindi niya tuloy maiwasan ng kabahan. Paano ba naman? Isinama nga siya sa pag-alis ngunit hindi niya kasama ang anak sa sasakyan dahil kasama nito ang lalaking yun na kung tama ang pagkakatanda niya, Ezekiel ang pangalan. Baka mamaya kaya pala nakahiwalay siya ng sasakyan. Ipapatapon siya nito sa kung saan. Nang tumigil ang sasakyan, nawala ang kaba niya. Nakarating na sila sa pupuntahan. Manghanyang pinagmasdan ng malaking mansyon sa kanyang harapan. Mama! Lumapit sa kanyang anak. Yumakap ito sa bewang niya habang si Ezekiel tinignan lamang siya saglit. Let's go son. Ayan ito sa anak. Naging salita ng tingin ng bata sa kanilang dalawa. Pero nang umiti siya, sa lalaki na ito sumama. Pakihanda ang magiging kwarto ng anak ko manang. Sinalubong sila ng isang may edad na babae. Napaawang pa nga ang labi dahil sa kanya at kay Kier. Isama niyo na rin muna ang bata sa itaas. Sige nak, sama ka na muna. Anya para hindi na mag-alangan pa ang bata. Maya-maya, silang dalawa na lang ng lalaki ang naiwan sa unang palapag ng mansyon. Hindi ka na nagtatrabaho sa club kaya ang anak ko na ang pinagkakakitaan mo. Binaling nito ang tingin sa kanya. Ano bang sinasabi mo? You know what I mean. Humakbang ito at mukhang susundan ng anak nila. Hinabol niya ang lalaki. Bayarang babae pa rin ba ang tingin mo sa akin? Porque nandun ako sa lugar na yun ng gabing yun. Anya habang hawak ito sa braso. Pero tinanggal lamang nito ang pagkakahawak niya rito. Kung pwede nga lang nabatuhin niya ang lalaki ng kung ano ang mahawakan niya. Gagawin yun ni Gia. Kaso nga lang hindi pwede. Dahil nasa teritoryo siya nito. Ang yaman-yaman pero tanga. Bulong na lamang ni Gia. Sa inyo po tong malaking bahay na to, Papa? Tanong ni Kier. Pumantay sa bata si Ezekiel. And soon, it will be yours. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Pati po kay Mama? Natahimik si Ezekiel dahil hindi alam ang isasagot. May gusto ka bang design sa kwarto mo? Iniba niya na lamang ang usapan. Wala po Papa, kahit ano lang basta katabi ko po si Mama, ayos na po sa akin. Pilit ng ngiti ang itinugon niya sa anak. Matapos ang saglit na kwentuhan, bumaba na rin siya kasama ang anak. Gusto kasi ng bata na makausap ang mama. Habang kinakausap ng anak, masama ang tingin ni Gia kay Ezekiel. Isa pa talaga, makakatikim na ang lalaki ng salita sa kanya. Sumapit ang hapunan, sabay-sabay sila na kumain. Masayang-masaya ang batang si Kier. Dahil iyon ang unang beses na makakasama niya ang mama at papa niya. Pero si Gia nagpapanggap lamang na masaya para sa anak niya. Mama, tabi po tayo sa kwarto ko ah. Tanong nito kay Gia. Tumango na lang siya kaya napangiti ang bata. Pagkatapos kumain, pinahatid ulit ni Ezekiel ang anak nila sa may edad na katulong. Silang dalawa na naman tuloy ang naiwan sa baba. Susunod na sana siya, pero hinawakan siya ng lalaki. Sa tingin mo, papayagan kitang matulog sa kwarto ng anak natin? May ngising tanong nito sa kanya. Hanggang sa nag-iba ang klase ng tingin nito na parang binabastos siya. Saan mo ako gustong matulog? In my room. Then I'll pay you. Isang malakas na sampal ang pinagkaloob ni Gia kay Ezekiel. Napangiti siya sa ginawa pero saglit lang yun dahil bigla siya nitong sinunggaban ng halik. Halik na mapagparusa. Pilit niya itong itinutulak ngunit hindi niya magawa hanggang sa bumitaw ito. Muli niyang sinampal si Ezekiel pero hindi na lang basta isang sampal. Sinundan niya iyon ng isa hanggang sa nasundan pa. Muli sana nga halikan ni Zeke si Gia pero nang makita niyang lumuluha na ang babae, siya'y natigilan.
Ang dami-dami mong pera pero tanga ka. Sigaw nito sa kanya. Sa tanang buhay ni Zeke, ngayon lamang may gumawa ng ganoon sa kanya. Hindi ako bayarang babae at mas lalong hindi ko pinasali ang anak ko sa contest na yon para pagkakitaan. Gusto niyang makatulong sa akin at hindi ko pinilit ang bata. Nang gabing yun, nandun ako sa club hindi dahil doon ako nagtatrabaho o dahil bayarang babae ako. Isinama ako ng kaibigan ko. Pero nang malasing ako, dinala niya ako sa isang kwarto. Sabi niya bayad daw yun para makapagpahinga saglit. Pero nandun ka't bigla na lang akong sinunggaban. Gawa ng alak at init ng katawan, kaya ako nasuko ang sarili ko sa'yo. Pero hindi ko pinagsisisihan yun dahil nagkaanak ako ng isang mabuting bata. Ang kapal-kapal ng mukha mo, buwisit ka. Anya at tinalikuran na si Zeke. Naiwan tuloy ang lalaki na walang maisagot. Habang nasa hagdanan, panay punas ni Gia sa mga luha niyang tumutulo. Napakawalang kwenta ng lalaking yun. Wala man lang siyang natanggap na thank you o ano mula rito para sa ilang taon niyang pag-aalaga sa anak nila ng mag-isa. Tapos pagsasalitaan siya ng kung ano-ano. Nang gabi ding yun, ginamit ni Zeke ang kanyang koneksyon para malaman kung sino nga ba si Gia Asuncion. Nagpapahinga na ang taong inutusan, pero nang inalok niya ito ng malaking halaga, agad nitong tinanggap ang trabaho. Saglit lang, nalaman niya agad ang pagkatao ng babae. Totoo nga ang sinasabi nito na hindi ito nagtatrabaho sa club na yun dahil isa itong empleyado noon sa kumpanya na pamilyar din sa kanya. Namura niya ang sarili matapos ang nalaman. Labis niya pa namang nahusgahan ng babae. Ngayon ay hindi niya alam kung paano haharap dito at ikinatatakot pa niya baka magsumbong ito sa anak nila at pati ang bata magalit sa kanya. Ilang beses munang nagpalakad-lakad si Zeke sa living room bago napagpasyahan na magtungo sa kwarto ng anak. Dahan-dahan ang ginawa niyang pagbukas ng pinto. Nakita niya ang anak na tulog na katabi ang mama nito. Napailing na lang si Zeke matapos mapagmasdan ang inosenteng mukha ni Gia. Saglit niya lang pinanood ang mag-inang natutulog. Sinarado niya din agad ang pinto at tinungo ang sariling kwarto. Kinabukasan maagang nagising si Gia. Pero nang maalala niyang nasa podar nga pala sila ng lalaking yun, parang sira na rin agad ang kanyang araw. Hindi niya muna ginising ang anak. Nauna siyang bumaba. "Nasaan ang amo niyo?" Tanong niya sa isa sa mga lalaking kasama ni Ezekiel na sumundo sa kanila kahapon. "Maaga pong umalis, ma'am." Medyo nagulat pa si Gia sa itinawag ng lalaki sa kanya. "Ma'am, kahapon grabe kung bastos-bastusin siya ng mga ito." Napailing na lang siya at tinalikuran ng lalaki. Bumalik siya sa kwarto ng anak sa itaas para ito'y gisingin. "Mama?" Pero hindi na pala kailangan dahil gising na ang anak niya. May ngiti sa labing lumapit si Gia rito. Pumantay sa bata at ito'y niyakap. "Mama, si Papa po." Mabilis na nawala ang ngiti niya sa labi. "Maaga daw umalis ang papa mo, anak. Baka nasa trabaho niya." Tumango lang ang bata. Niyaya niya naman ang anak na bumaba na para makapag-almusal na silang dalawa. Nasanay si Gia na siya ang nagluluto ng pagkain nila. Magluluto nga sana siya ng umagang yun pero pinigilan siya ng nagpakilalang Manang Rosa. Ayon dito, hindi daw siya pwedeng gumawa ng mga gawain kaya hindi na siya nagpumilit. Ayaw na rin naman niyang may katalo. Matapos kumain, papaliguan niya sana ang anak sa kwarto nang biglang may taong dumating. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng pamangkin ko?" Galit na tanong sa kanya ng Ginoo. "Sir, hindi ikaw ang tinatanong ko." Inutusan na muna niya si Manang Rosa na ihatid ang anak sa itaas. Mabuti na lang hindi na nagtanong pa ang bata, tsaka niya hinarap ang Ginoo. "Ina ko ng anak ni Ezekiel." Seryosong sagot niya. Pero natawa lang ang lalaki. "Anong sabi mo? Hindi ko alam na ang baba na pala ng taste ng pamangkin ko sa babae. Pinatulan niya ang isang kagaya mo. Kung ayaw ninyong maniwala, hindi ko na problema yon. Basta nasagot ko na ang tanong nyo." Tumalikod na si Gia pero hinabol ito ng tito ni Ezekiel. Madiin itong hinawakan ng kanyang braso. "Bitiwan niyo ko." Inilapit ng Ginoo ang labi sa kanyang tenga. "Kung totoo ang sinasabi mo, umalis ka sa mansyon na to bago ka madamay at ang anak mo." Tsaka siya nito binitiwan. Mabilis na umalis ang Ginoo. Tsaka lang nagawang lumapit ang mga bantay sa kanya. "Ayos lang po ba kayo, ma'am? Kung makatanong ka parang nagtangka kang tulungan mo ko." Iniwan niya na ang mga ito
at sinundan ng anak pati si Manang Rosa na nasa ikalawang palapag ng mansyon. Then why did you not stop him? Hinayaan niyo pang makapasok? Napakamot si Zeke sa ulo. Hindi niya nga pala napaalala sa mga ito na hindi na nila dapat katakutan ng kanyang tiyuhin. Nasaan siya? Nasa taas po sir, pati ang anak niyo. Mabilis siyang kumilos para puntahan ng mag-ina niya. Malalim na napabuntong hininga si Zeke habang paakyat. May kasalanan na nga siya sa babae, tapos ngayon ay nadagdagan pa. Nasaan ang mama mo? Tanong niya sa anak. Inginuso ng batang si Kier ang banyo. Saglit pa, lumabas si Gia. Son, pwede bang iwan mo na muna kami? Nagsalitan pa ang tingin ng bata sa kanila ni Gia, bago ito sumagot at sumunod na sa utos. Alam ko na ang totoo. Panimula ni Zeke kay Gia. Kaya nandito ka? At hihingi ng tawad sa akin, ganun ba? Mali ako ng akala. Napailing lang si Gia. Oo, mali talaga ang akala mo. At ang tito mo kanina, pareho kayong masama ang ugali. Para lang alam mo, binantaan niya ako na kapag hindi kami umalis, madadamay kami. Kumunot ang noo ni Zeke matapos ang narinig. Tinakot ka niya? Bingi lang. Oo, tinakot niya ako. Tuluyan nang lumapit si Zeke kay Gia. Dumako ang tingin niya sa braso nitong medyo namumula. Marahan niya itong hinawakan sa braso. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Nagkatitigan tuloy silang dalawa hanggang sa bumaba ang tingin niya sa labi nito. At bago niya pa mahalikan ng babae, marahan niyang binitiwan ang braso nito at tumalikod. Naiwan naman si Gia na puno ng pagtataka. Kasabay nun ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Nang sumapit ang tanghalian, sabay-sabay silang kumain. Kitang-kita pa nga niya kung paanong ngiting-ngiti si Manang Rosa na pinapanood si Ezekiel na nilalagyan ng laman ng pinggan niya habang siya naman hindi makapaniwala sa ginagawa nito, maging ang anak nilang dalawa. Papa, okay na po kayo ni Mama? Hindi niyo na po ko kukunin sa kanya? Tanong ng anak nila. Ngumiti si Ezekiel sa bata. Hindi ko na gagawin yun. Bago pa siya mahuli ng lalaking nakatingin dito, nag-iwas na siya ng tingin. Matapos kumain, gusto niya sanang magligpit. Ngunit si Ezekiel mismo ang pumigil sa kanya. Hindi niya tuloy na tuloy ang nais na gawin. Bukas may pupuntahan tayo. Anito sa bata. Saan naman? May pagsusungit niyang tanong rito. Sa company. Kailangang makilala ng mga empleyado ang susunod na magiging CEO nila. Tsaka nito pinisilang pisngi ng anak nila. May sasabihin pa sana siya at tututol sa nais nitong mangyari, pero bigla na lang tumalikod ang lalaki. Kaya napahilot na lang si Gia sa kanyang sentido. Kinabukasan, maaga silang nagbihis na mag-ina. Paanong hindi kung nakabantay si Ezekiel sa kanila? Kaya kahit ayaw niya, wala siyang magagawa dahil gusto din ng anak niya na makapunta sa sinasabing kumpanya ng papa nito. Sa loob ng sasakyan, nasa gitna nilang dalawa ni Ezekiel ang anak nila. Patingin-tingin ang bata sa kanilang daraanan habang siya'y tahimik lang at pirming nakaupo sa isang tabi. Nang makarating sa harap ng kumpanya, naunang bumaba si Ezekiel para pagbuksan silang mag-ina. Ayaw niya na nga sanang ilapat ang kamay sa kamay nito, pero nakatingin ang anak nila. Agad din naman niyang binawi ang kamay matapos makababa ng sasakyan. Sa pagpasok nila ng kumpanya, panay ang pagbati kay Ezekiel. Natural na yon dahil hindi ito ang boss, pero ang hindi lang gusto ay ang mga tingin ng mga ito sa kanilang mag-ina. Maya-maya pa, nagsalita ang lalaki. Pinapatawag nito ang lahat ng empleyado dahil may i-announce ito. Sa opisina naman sila ng lalaki nagdiretso. Habang nakatayo sa harap ng bintana, manghang-mangha ang anak nilang pinagmamasdan ng mga building na kitang-kita mula roon. Ang galing, Papa! Tuwang-tuwa ang bata, kaya pati siya napangiti rin. Papa, pwede po bang lagi kaming nandito ni Mama? Tumingin muna si Ezekiel sa kanya, tsaka nito sinagot ang tanong ng anak nila. Pwedeng-pwede, anak. Maya-maya pa, lumabas din sila ng opisina nito para magtungo sa conference room. Papa, bakit po ang daming tao? Tanong ni Kier sa papa nito. Mabilis naman itong sinagot ni Ezekiel. May sasabihin kasi si Papa sa kanila, anak. I want you all to meet my son, the soon-to-be CEO of this company, and my wife.
Kinabig pa ng lalaki ang kanyang bewang. Gusto niya sanang tanggalin ang pagkakahawak nito sa kanya. Pero ayaw naman niyang mapahiya ang ama ng anak niya. At sa tingin mo papayag ako? Bigla na lang dumating ang tito ng lalaki. Hindi kailangan ng approval mo, tito. Magagawa ko kung anong gusto ko. Isa pa, gagabayan ko ang aking anak para sa isang magandang pamumuno na hindi mo magagawa. Ngayon, titigil ka na ba sa ginagawa mo? O gusto mong malaman ang lahat ng baho mo at ang dahilan kung bakit hindi ikaw ang ginawang CEO ni Lolo? Natahimik ang Ginoo. Nagsimula namang magbulong-bulungan ang mga empleyado na naging dahilan para mabilis na mapaalis ang tito ni Ezekiel. Matapos umalis nito, nagpalakpakan ng mga empleyado. Napakagwapo po ng anak niyo, sir. Manang-mana po sa mami at daddy. Papuri ng isa sa mga empleyado. Ngumiti lang dito si Ezekiel habang nanatili ang pagkakahawak sa kanyang bewang. Pwede na kayong magsibalik sa trabaho ninyo. Utos ng lalaki. Mabilis namang sumunod ang mga ito kaya silang tatlo ang naiwan sa loob ng conference room. Pero bigla na lang inutos ng lalaki sa sekretarya nitong kakapasok lang na ipasya lang anak nila. Sasama ko sa anak ko. Anak natin. Pagtatama nito sa kanya. Lalabas na sana siya para sundan ng anak nila pero bigla siyang iniharap ni Ezekiel dito. Teka, ano bang ginagawa mo? Akala mo ba nakalimutan ko na ang mga sinabi mo sa akin? Na tinawag mo kong... Sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Una, tinutulak niya pa ang lalaki hanggang sa unti-unti na siyang nanlambot at tinugon ng halik nito. You don't know how much I want to own you right now, but I'll marry you first. Sinong may sabi sa'yo na pakakasalan kita? Kunwari ay inis niyang sabi. Kahit na ng mga oras na yon, sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. You don't have a choice. Magiging asawa lang kita o magiging asawa mo ko. Only between the two. Matapos din ang ginawang announcement ni Ezekiel, hindi na rin ang gulo pa ang mag-amang Fuentes sa kanya. Bago sila umuwi, nirequest ni Gia na dumaan muna sila sa bahay ng kanyang mga magulang. Kahit na hindi maganda ang ginawa ng nanay niya sa kanya noon, gusto niya na malaman kung kamusta na ang mga ito. Pumayag naman si Ezekiel. Habang nasa biyahe, tulog ang anak nila. Napagod siguro dahil puro paglalaro ang ginawa nito kanina sa kumpanya ng kanyang papa. Dito na lang kayo. Anya sa lalaki, ngunit hindi ito pumayag. Bagkus, pinabantayan muna nito sa driver ang anak nila para siya ay samahan. Parang ayoko na ata. Akmang aatrasan na siya pero hinawakan ni Ezekiel ang kamay niya. No need to be afraid. Nandito ako't sasamahan kita. Sa sinabi nito, nagawa niyang kumalma at mabuo ulit ang loob niya. Sinong? Pagbukas ng pinto, gulat na gulat ang nanay ni Gia. Isasarado nga sana nito ang pinto pero hinarang ni Ezekiel ang braso. Nilakihan tuloy ng nanay niya ang bukas. Ano bang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi kong huwag ka nang babalik pa? Galit nitong tanong. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nay, bakit ba ganyan niyo ko tratuhin? Bakit iba kay Kuya at Jigs? Anak niyo rin naman ako, di ba? Pero bakit pag ako ayaw niyo kong maging masaya? May tumulo na ring luha mula sa mga mata ng kanyang nanay. Pero agad din ito iyong pinunasan. Gusto mong malaman? Gusto mong malaman ng katotohanan? Hindi kita anak. Anak ka lang ng asawa ko. Anak ka sa isang kabit. At matapos mamatay ng nanay mo, dinala ka ng asawa ko sa bahay namin at kinailangan kitang ituring din na anak. Kahit muhing-muhi ako sa'yo. Bakit ako mahigpit pagdating sa'yo? Kasi ayaw kitang maging katulad ng nanay mo. Pero naging malandi ka rin katulad niya dahil nabuntis ka ng sinong lalaki. Labis niyang ikinagulat ang nalaman. Kung hindi pa nga siya nasalo ni Ezekiel, babagsak na siya. At ngayong alam mo na, umalis ka na dito. Mabilis nitong isinara ang pinto habang siya hindi pa rin tuluyang natatanggap ang nalaman. Shh! Niyakap na siya ng lalaki para lang pakalmahin pero mas lalo lamang siyang naiyak. Kaya pala hindi ko maramdaman ang pagmamahal niya. Kaya pala walang awa niya kung pinalayas matapos malamang buntis ako. Samantala si Ezekiel, mas lalong lumala ang galit sa sarili. Hindi kasi nito lubos sa kalain na ganun pala ang dinanas ng ina ng anak niya. Tapos nung una, sobrang sama niya rito at kung ano-ano pa ang sinabi. Umalis na tayo dito. Fix yourself. Baka makita ka pa ng anak mo na ganyan.
Gaya ng sinabi ng lalaki, mabilis niyang inayos ang sarili at pinahid ang kanyang mga luha. Ngunit habang nasa biyahe sila, ramdam pa rin ni Ezekiel ang lungkot ni Gia. Lumipas ang mga araw hanggang sa tumagal na ang pananatili nila ng anak niya sa bahay ni Ezekiel. At si Ezekiel, malayong malayo na ito kumpara sa lalaking nakaharap niya nang muli silang magkita. "Hon?" Yun na nga ang naging tawag nito sa kanya kahit nasabi niya hindi niya gusto dahil masyadong corny. Pero mapilit ito at ayaw patalo. Sabi niya pa nga ligawan muna siya pero ayaw nitong pumayag. Pero biro niya lang din naman yun kasi bakit pa kakailanganin nun kung may anak na nga sila. "Hinahanap ba ako ng anak natin?" Magkatabi silang dalawa. Nakatalikod siya sa lalaki pero nakayakap ito sa kanya at hinahalik-halikan ng leeg niya. "Hindi tayo pwedeng magpakasal na hindi pa kayo nagkakaayos ng pamilya mo. Magandang nandun sila sa kasal para masaya ka." Natawa na lang siya sa sinabi nito. Pero natigil ang tawa na yun, nagmagsimula itong halikan ng kanyang leeg. "Ano bang gusto mong iparating?" "Nasa baba ang mga magulang at kapatid mo." "Talaga?" Hindi niya na hinintay pa ang lalaki. Nauna na siyang bumaba ng living room para malaman kung nagsasabi ba ito ng totoo. Doon niya nakita ang stepmother niya na itinuring pa rin niyang nanay at tatay niya, pati na rin ang dalawa niyang kapatid. Wala siyang sinayang na oras. Kaagad siyang lumapit para mayakap ang mga ito. "Sorry anak." Paghingi ng tawad ng kanyang tatay, sabi niya hindi siya iiyak, pero hindi niya napigilan ng mga oras na iyon. "Sorry Gia anak." Anang nanay niya. Napangiti na lang siya at sunod itong niyakap. "Hindi kami tinigilan ng nobyo mo. Gusto niyang nandun kami sa kasal ninyong dalawa. Mabuti naman palang lalaki ang nakabuntis sa'yo. Kasiyahan mo ang iniisip niya." Naluluha pang sabi ng kanyang nanay. Umiiyak niyang tinignan si Ezekiel na nakangiti lang habang buhat-buhat ang anak nila. "Nakilala na din namin ang apo namin. Gusto ko lang sabihin na napalaki mo ng maayos ang anak mo." "Ate? Gia?" Sabay na sabi ng dalawa niyang kapatid. Nasunod niya namang niyakap. "Ang swerte mo sa mapapangasawa mo, Gia," sabi ng kanyang kuya Gerson. "Oo nga ate, pero hindi dahil mayaman, kundi dahil mahal na mahal ka niya." Ang kapatid niya namang si Jigs. Si Ezekiel tuloy, ngiti-ngiti sa gilid. Matapos ang dramahan, pinakain na muna ni Ezekiel ang mga ito. Kasama ang anak nila kaya silang dalawa lang ng lalaki ang naiwan. "Bakit ang bait-bait mo sa..." Sinakop ng labi nito ang kanyang labi. Napapikit na lang siya. Wag mo na ulit sasabihin ng salitang yan. Now I know kung bakit pagkatapos ng nangyari sa atin nun, hindi na ako nagkaroon ng nobyo o ano. Dahil ikaw ang talagang para sa akin. Hinagkan nito ang kanyang noo. Muli sana siyang hahalikan ng lalaki kaso'y biglang may dumating. "Besh!" Boses pa lang, kilalang kilala na niya. Nang ibalik niya ang tingin kay Ezekiel, ngumiti lang ito sa kanya. "Kumpleto na sila para sa kasal natin." Anito't hinayaan na siyang lumapit sa kaibigan. Labis-labis na saya ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon at ang dahilan, walang iba kundi ang ama ng kanyang anak at mapapangasawa. "Gia?" Hindi niya inaasahan na bago siya ikasal, muli pa silang magkikita ng walang yanyang ex at ang best friend niyang traidor. Gusto niya lang maggala sa mall kasama ang lalaking mahal niya. "Tara na babe." Aya pa ng traidor niyang kaibigan sa dati niyang nobyo na nagpapaniwala sa mga sinasabi nito noon. "Han, sino sila?" Tanong naman ni Ezekiel sa kanya. "I'm her ex-boyfriend dude." Pagpapakilala ni James sa sarili. Napairap tuloy si Ara. "And I am the soon-to-be husband." Pagpapakilala naman ni Ezekiel. "Babe, tara na." "Siya ba, Gia? Siya yung nakita ni Ara na kasama mo noon?" Mahina na lang siyang natawa sa sinabi nito. "Wala nang tayo, James. At ikaw ang tumapos nun dahil nagpapaniwala ka kay Ara. Kaya kayong dalawa na lang ang maglokohan. Sa kanya mo itanong kung ano ang totoo sa hindi sa mga sinabi niya noon sa'yo." Tumalikod na siya kasama si Ezekiel pero hinawakan siya ng dating kaibigan. "Bakit nagpakita ka pa ulit? Para sirain kami? Hindi ka nababalikan ni James. At dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil sa kwartong yun kita dinala kung nasaan ang lalaking to." Isang malakas na sampalang pinagkaloob niya sa dating kaibigan. "Ayan ang pasasalamat ko." Akmang sasaktan siya ni Ara pabalik pero humarang na si Ezekiel.
Kaya napaatras ito para balikan si James na narinig ang buong pangyayari. Napangiti na lang siya nang napapailing nitong iniwan si Ara na hinabol naman ito. Balita rin niya, bumagsak na ang kumpanya ng dati niyang boss at malamang kaya nandoon ang dalawa sa mall na yun naghahanap ng trabaho. Pero hanggang pag-uwi nila, panay naman ang tanong ni Ezekiel tungkol sa ex niya. Pero ang palaging sagot niya, hindi niya na mahal si James at ito na ang mahal niya. Para nga tumahimik, nagawa niya pa itong halikan. Yung araw na kasi yun ay tinake nila para makapag-banding silang dalawa. Ang anak kasi nilang si Kier kasama ng kanyang pamilya. Tungkol naman sa pamilya ni Ezekiel, nadalaw na nila ang mga ito't napaalam na din nila sa mga ito ang tungkol sa kanilang pagpapakasal. Mukha ngang hindi makapaghintay ang lalaki para dun. Pero siya'y may ilan pang preparations na tinatapos. Matapos ang ilang linggong preparation, sumapit din ang araw ng kasal nilang dalawa ni Ezekiel. Hindi mawawala doon ang pamilya niya at ang kaibigan na si Pearl. Tungkol naman sa tito ng magiging asawa niya, ay wala na silang naging balita dito. Yung huli umalis ito ng kumpanya at umalis din ng bansa kasama ang pamilya. Takot na lang din ito sa pamangkin na hindi nito uurungan. Sa seremonyas ng kasal, pansin na pansin niya ang pagkainip ni Ezekiel. Pero nang sabihin ng pari ang "You may kiss the bride", doon na ito tila ba biglang nabuhayan at mabilis siyang hinalikan sa harap ng mga bisita. Palakpakan ang kanilang narinig. Pagkatapos ay nag-picture taking. Ang reception ay sa isang malaking hotel ginanap. Plano pa nga ni Ezekiel na wag nilang siputin na. Pero tinakot niya ito na wala ding honeymoon. Natakot naman kaya nagtino. Pagkatapos sa reception, syempre hindi sila diretso honeymoon dahil pupunta pa silang Boracay kasama ang anak kung saan doon nila gaganapin ang kanilang honeymoon bilang mag-asawa. Tulog na ba ang bata? Nagsasabon siya ng katawan nang maramdaman ang haplos ng asawa. Papasok ba ako dito kung hindi? Mapanukso nitong tanong sa kanya habang kung saan-saang parte ng kanyang katawan gumagala ang kamay nito. Hinayaan na muna siya nitong magbanlaw bago tuluyang sinakop ang kanyang labi. Napapikit na lang si Gia habang dinadama ang halik ng asawa. Ngayon hindi ka nalasing. Hindi na dahil sa alak kaya isusuko mo ang sarili mo sa akin. Now it's because I am your husband and we love each other. Muli siya nitong sinibasib ng halik. Kaya ang nangyari, sa banyo nila ginawa ang honeymoon para na rin hindi magising ang kanilang anak kung saan din hindi tumigil si Ezekiel hanggat hindi sila parehong pagod na dalawa. Kaya bukas sigurado, magtatanong talaga ang anak nila kung bakit hindi siya makabangon. At ganun nga ang nangyari kinaumagahan. Takang-taka ang batang si Kier kung bakit hindi pa bumabangon ang kanyang mama. Si Ezekiel naman ang nagpaliwanag sa anak. Mabuti na lang at mabilis makaintindi ang bata. Matapos ang isang buwan, nalaman na lang ni Gia na buntis na ulit siya sa pangalawang anak nilang dalawa ng kanyang asawa. Ngunit magkagayon man, si Kier pa rin ang panganay nilang anak, ang mananatiling tagapagmana ng kumpanya dahil ito ang lalaki. Babae kasi ang naging kapatid nito. Ang pangalawa nilang anak ni Ezekiel na siya naman ang kamukha sa wakas. Kaya alam niyang may magiging kakampi na siya mula sa mapang-asar niyang mag-ama. Kaya naman labis-labis ang kanyang pasasalamat dahil natapos na ang kanyang paghihirap.